Ang ating pag-aaral, part 4 o kasunod po na item o mga nakatala bilang ating pangunahing paniniwala, tenets of faith sa loob ng ating kalipunang ng believers in Jesus Christ the Lord Congregation. And paalala po mga kapatid, ang tenets of faith, ang ibig sabihin po, yung doktrina. Ito yung foundation, primary principle. Ito yung mga pasimulat, pangunahing aral na ating pinanghahawakan bilang bahagi ng iglesia o ng kalipunang ito. At ang dalangin ko po, maging bukas nawa ang inyong kaisipan, pagbulay-bulayan po natin at sariwain po natin ang mga mensaheng nakapaloob sa ating aralin ngayon. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at yung English po ay New King James Version. Ito po ang ating tatalakayin, ang iglesia. Ang ating pangunahing paniniwala tungkol dito, tayo ay nananampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng kanyang iglesia na siyang katawan niya. At ang iglesyang ito ay ang tunay na iglesia na kanyang ililigtas. Ito po ang ating pagpapahayag ng pananampalataya na nakabatay sa mga turo mula sa Biblia, particular sa pagkakakilanlan ng iglesia na itinatag ni Jesus bilang kanyang katawan at kanyang ililigtas. Sa pangunahing paniniwalang ito, meron tayong 3 punto na bibigyang diin. Una, ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng kanyang iglesia. Ang talatang pinagbabasehan ng paniniwala natin ito, matatagpuan natin sa Mateo, sa chapter 16, sa verse 18, kung saan ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus yung kanyang layunin na magtatag ng isang church o ng isang iglesia o ng iglesia. Basahin po natin ang Mateo chapter 16, verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sinasabi dito ng Panginoong Hesus, I will build my church. Pagkatapos po na kilalanin ni Apostol Pedro si Jesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sinabi ng Panginoon kay Pedro yung kanyang plano, ang pagtatatag ng kanyang iglesia, na magtatayo ang Panginoong Hesus ng kanyang iglesia. Ano po ba yung ibig sabihin ng iglesia? Mula po sa Greek word na ekklesia, ang literal na ibig sabihin po ay mga tao na tinawag o kaya pagtitipon o kalipunan o kaya kapulungan ng mga tao. Sa definition po ng Biblia, sa Tagalog, ganito ang ibig sabihin ng ang iglesia. Isang pagtawag, iyon ay isang tanyag na pagpupulong, isang pagtitipon ng mga tao, lalo na sa konteksto ng relihiyon. Pamayan ng Kristiyano na binubuo ng mga kasapi sa lupa o mga banal sa langit o pareho. Yan po yung iglesia, ekklesia, kapulungan, pagpupulong. Hango po yan sa eSword Dictionary. Ang eSword po yung tool o application software na ginagamit natin sa pag-aaral ng Biblia. At ang kahulugan ng iglesia sa konteksto ng Kristyanismo, sa konteksto kung paano dapat ginagamit ang salitang iglesia ayon sa Biblia, dapat palagi o manatiling ganito ang paggamit ng salitang church o iglesia. Komunidad ng mga mananampalataya. Tumutukoy ito sa mga tao o kapulungan ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya kapag sinabi pong church, kapag sinabi pong iglesia, ang tinutukoy nito, mga tao na sumasampalataya kay Jesus. Kung ikaw po ay sumasampalataya kay Jesus, ikaw ang tinutukoy na iglesia. Kung lahat tayo dito, mananampalataya ni Jesus, tayong lahat ang tinutukoy na iglesia. Komunidad ng mga tagasunod ni Kristo, isang pamilya. So, ganito ang tamang paggamit ng salitang iglesia. Kaya lang po, may ibang mga tao, ang church o ang salitang iglesia
ganito nila ginagamit. Gusali ng pagsamba. Sa Biblia, hindi po ginamit ang salitang iglesia para tukuyin ang lugar ng panambahan o gusali. Ginagamit lamang ito ng iba, yung salitang iglesia, para tumukoy sa isang physical na struktura. Pero sa Bible, hindi po ganyan ang paggamit. Ginagamit ng ibang tao yung word na iglesia bilang pagtukoy sa isang gusali kung saan nagtitipon yung mga tao para sumamba, para magdasal o kaya magdiwang at magsagawa ng mga panrelihiyong mga gawain o seremonya. Kaya minsan naririnig natin o kaya natatanong tayo ng ganito saan ba yung church ninyo? So, ginagamit yung salitang church o iglesia pagtukoy sa gusali o kaya lugar ng pagtitipon ng mga mananampalataya. O kaya, ang tanong sa atin, pupunta ka ba sa linggo sa church? Nalilihis, no? At hindi ganyan ang ibig sabihin ng iglesia kapag ginagamit sa Biblia. Kundi, yung pinakakahulugan po, yung tamang paggamit ng salitang iglesia, ayon sa Bible, komunidad ng mga mananampalataya. Mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Ito yung tama. At ito yung ngayon mababasa natin sa Biblia na paggamit ng salitang iglesia. Basahin po natin yung ilang mga talata sa New Testament na mga patutuan ni Apostol Pablo patungkol sa iglesia na ito ay mga tao o komunidad ng mga mananampalataya kay Kristo. Sa Aklat ng Mga Gawa, sa Acts chapter 8, dito sa verse 1, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Yung inuusig dito, nakaranas ng malawakang pag-uusig, mga tao na naniniwala at sumusunod sa aral ni Kristo. Kaya ang iglesia po, mga tao. Sa verse 3, dito pa rin sa Acts chapter 8, ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Yung winawasak ni Saulo, mga tao, komunidad ng mga mananampalataya kay Kristo. So malinaw po na yung church o yung iglesia, mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Kaya ang iglesia tumutukoy sa komunidad ng mga mananampalataya. Ngayon, sino ang nagtatag ng iglesia? Ayon po sa binasa nating talata kanina sa Mateo, dito sa verse 18, chapter 16, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoong Jesus ito. Ang salitang ko o yung I, nagpapakita na si Jesus mismo ang nagtatag o nagtayo ng iglesia. Hindi ito gawa ng sinumang tao, kundi direktang gawain ni Jesus na magtayo ng iglesia bilang siya, ang ating Panginoon, ay ang anak ng Diyos na buhay. And since si Jesus ang nagtayo, si Jesus ang nagtatag, sa Kanya, or siya ang may-ari, ang Panginoon ang may-ari ng iglesia. Makikita din natin sa talatang ito kung saan o ano yung pundasyon ng iglesia na itinayo ni Jesus. Sabi po dito, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. And on this rock, I will build my church. So yung pundasyon, bato. Ang kinatatayuan ng iglesia ay bato. Ang bato o rock, walang iba kundi si Jesus mismo. Sa sulat ni Apostol Pablo, ganito yung sinasabi sa 1 Corinto chapter 3 verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. No other foundation kundi si Jesucristo. Ang Panginoong Jesus ang pundasyon ng kanyang iglesia.
ang Panginoon ang nagtayo at ang Panginoon ang pundasyon. Ganun katibay, no? Ganun ka-secure ang itinayo ng Panginoon na iglesia. Sa New Testament, makikita natin kung paano lumago, kung paano ba umunlad ang iglesia ng Panginoong Hesus. Existing na po ito noon pa, ang iglesia sa Old Testament pa, sa New Testament sa panahon ni Jesus, tapos lumalago ito, growing ang iglesia. Ang isang tagpo na makikita natin kung paano lumago ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus noong panahon po ng Pentecostes. Sa Acts chapter 2, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya, ganito yung nakasulat sa verse 1. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Muli paalala po, ang definition ng iglesia o church ayon sa Biblia, komunidad o pagtitipon ng mga mananampalataya. Sinasabi po ng talatang ito, nagkakatipon sa isang lugar ang mga mananampalataya. Diyan sa chapter 2, kapag binasa natin diyan, dumating sa langit, mula sa langit ang isang ugong, tapos silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika at sa daloy ng kwento diyan sa chapter 2, si Apostle Peter nangaral patungkol sa Panginoong Hesus. So pagtitipon ito ng mga mananampalataya at sa kanilang pagtitipon, maraming tumanggap sa Panginoon. Verse 41, dito pa rin sa Acts chapter 2, kaya't ang tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ang itinatatag ng Panginoon o ang itinatayo ng Panginoon, komunidad ng mga mananampalataya, hindi gusali lamang. Noon pa man, ang iglesia na itinayo ni Kristo lumago at patuloy na umiiral, patuloy na nag-exist bilang tagapagdala ng Ebanghelyo at kasangkapan mismo ng Panginoong Hesus sa pagtuturo at pagpaparating ng kaligtasan sa maraming tao. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, paano natin malalaman kung tunay na iglesia ang tinatawag na iglesia? Paano natin malalaman kung ang iglesia ay bahagi ng itinayo o bahagi ng itinatag ni Jesus? Ang tunay na iglesia tumutukoy sa samahang espiritual na naitatag ni Kristo at kinabibilangan ng mga taong sumusunod sa mga utos, sumusunod sa mga turo ni Kristo. Ganito natin malalaman kung tunay na iglesia ang iglesia. Ayon sa John chapter 10, verse 27, sinabi mismo ng Panginoong Hesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Yung tunay na iglesia nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagsunod sa tinig ni Kristo. Yung tinig na yon makikita natin sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ang iglesia po, ibig sabihin, tao o kalipunan ng mga taong sumasampalataya, ito yung mga nakikinig at sumusunod kay Kristo. At makikita or maririnig ang tinig ng Panginoon sa Biblia. So ito yung mga taong nag-aaral ng Biblia, tumatanggap ng aral mula sa Biblia, mga katuruan ni Kristo, at sinusunod, ipinapamuhay ang halimbawa at mga turo ng ating Panginoong Hesus. Yung tunay na iglesia, kalipunan ng mga tao, mga lalaki at babae na may pagtatapat sa Diyos at sumasampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus na tinipon sa isang katawan, kung saan yung katawan na yon si Kristo ang ulo. Na dito yung mga ipinanganak na muli, napapabilang ang mga tumanggap na nanampalataya kay Kristo. Ano man yung pinagmulan, ano man yung lahi. Ang lahat ng mga tao, iba't ibang lahi, iba-iba yung pinagmulan, na sila ayon sa Ebanghelyo na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na nakikinig at sumusunod kay Jesus, yun po ang tunay na iglesia na kilala ni Jesus. Ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng kanyang iglesia.
Sa kasunod na punto po ng ating aralin, ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo. Ang pahayag namang ito nagpapakita ng malalim na kaugnayan o malalim na spiritual na ugnayan ni Jesus sa kanyang itinayong iglesia. Kung ikaw po o tayong lahat ay mananampalataya ni Kristo, tayo ang iglesia. Ibig sabihin, tayo ang katawan ni Kristo. Meron tayo palang malalim na spiritual na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Basahin natin itong sulat ni Apostle Paul, Ephesians chapter 1, verse 22 at 23. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Ang binibigyang pansin po natin dito yung kaisipan na the church which is His body, katawan ni Kristo. Ano po bang ibig sabihin ng body of Christ, katawan ni Kristo? Si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Ang bawat mananampalataya, bahagi ng spiritual na katawan ni Kristo. Sa Colossus chapter 1 verse 18, siya, ang Panginoong Hesus, ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Yung salitang katawan, metaphor na ginamit ni Apostle Paul para ipakita yung kaugnayan ng mga mananampalataya kay Jesus. Merong malalim, merong special na kaugnayan ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon ang ulo, ang mga mananampalataya ang katawan. Kung ikaw po ay mananampalataya ni Jesus, itinuturing kang bahagi ng katawan ni Jesus. Ang bawat bahagi may kanya-kanya at may mga mahalagang papel at nagkakaisa sa ilalim ng pangunguna o kaya pamumuno ni Jesus bilang kinikilalang ang Panginoon ang ulo ng iglesia. So sinasabi dito ni Pablo, lahat ng mga mananampalataya bilang bahagi ng iglesia, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tinatawagan po na magkaisa, na maglingkod at kilalanin si Jesus bilang pinuno, bilang head. Pinapaalala dito na ang iglesia hindi lamang isang gusali, hindi lang din isang samahan, kundi ang iglesia po ay isang spiritual na katawan na binubuo ng mga tagasunod ni Kristo. Ang iglesia po ay isang spiritual na katawan na binubuo ng mga namumuhay sa paglilingkod at mga taong nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Sabi nga po sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Bilang katawan ni Kristo, ang bawat isa po sa inyo mahalaga. At ang lahat po ay tinawag para gampanan yung kanya-kanyang tungkulin sa loob ng katawan, sa loob ng iglesia. Bilang members individually, kailangan po na magkaroon ng pagkakaisa. Sa kabila po yan ng pagkaminsan, merong pagkakaiba-iba sa atin. Iba yung pinagmulan ko, iba yung pinagmulan mo, iba yung kinalakihan ng bawat isa sa atin. Iba yung pangkasalukuyang kalagayan. Ngayon, ano man yung pagkakaiba, dapat nating tanggapin ang bawat isa. Kasi lahat tayo, bahagi ng katawan ni Kristo. Mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. So, magkaroon ng pagtutulungan, magkaroon ng pagkakaisa sa layunin. Ganito pa yung isang paggamit ni Apostol Pablo ng metaphor bilang ang iglesia ay ang katawan. Basahin natin itong Romans chapter 12. Verse 4 hanggang 8 po ito. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain sa 5 at 6. Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya, gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Sa 7 at 8, kung paglilingkod,
ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. So, sa mga talatang ito, bahagi ng sulat ni Apostle Paul ay ginamit niya yung katawan bilang halimbawa para ipakita kung paano dapat magtulungan, kung paano dapat magkaisa yung mga mananampalataya sa loob ng katawan, sa loob ng iglesia. Sa bahagi ng sulat na ito ni Pablo, nagtuturo sa atin na ang bawat isa sa atin merong mahalagang papel bilang mahalagang sangkap sa katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob para maglingkod. Pinapakita din dito na ang bawat isa mahalagang bahagi ng katawan. Na bagamat may iba't ibang tungkulin, merong iba't ibang kakayahan, kinakailangan po na nagkakaisa sa paglilingkod at nagkakaisa sa pagsunod sa Panginoon. So, sa loob po ng katawan, sa loob ng iglesia, walang mas mataas, walang mababa. Ang dapat na nakikita, pagtutulungan para makamit ang layunin ng Diyos. Ngayon, ano po ba yung layunin ng iglesia bilang katawan ni Jesus? Ito yung dapat dito tayo nagkakaisa at nagtutulungan sa layunin ito. Una, instrumento ni Jesus sa kaligtasan. Ang iglesia, instrumento ni Kristo sa pagtuturo at pagpaparating ng kaligtasan sa mga tao. Ang tagapagligtas, walang iba ang Panginoong Jesus. Kasangkapan ang iglesia. Kalawa, pagpapahayag ng mabuting balita. Ang iglesia ang nag-iingat at ang iglesia ang nangangaral ng ebanghelyo ni Kristo patungo sa maraming tao. And yun, number 3, pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang iglesia ang nagbubuklod sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo bilang kinikilalang ulo ang ating Panginoon at kinikilalang tagapagligtas. At tayo po, bahagi ng isang espiritual na katawan na ang kabuuang layunin, katitibay ng iglesia at pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng kanyang iglesia. Ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo. At sa ikatlong punto po, ang iglesia na ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala po tayo na ang itinatag ni Jesus na iglesia ay ang kanyang katawan at ang kanyang ililigtas. Sa mga sulat po dito sa Acts chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia hindi itinayo ng Panginoon para maging isang organisasyon lamang. Ang iglesia ay isang spiritual na pamilya na binili ng sariling dugo ni Jesus. So, ang katawan, ang iglesia, hindi lang isang ordinaryong samahan, kundi po ito ay isang banal na institusyon na pag-aari mismo ni Jesus. Kasi ayon dito, binili ng sariling dugo ni Kristo. Ang iglesia po ay may halaga, mahalaga. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang Panginoon ang nagbayad para sa kasalanan at para matubos ang mga sasampalataya at maging bahagi ng iglesia. So, yung verse na ito, nagpapaalala din sa atin, sa bawat isa, na yung halaga ng iglesia at responsibilidad ng pagiging bahagi ng katawan. Sa sulat ni Apostol Pedro, makikita din natin kung gaano kahalaga o ano ba yung value o worth ng mga tagasunod ni Kristo o ng iglesia. Basahin po natin ang unang Pedro, chapter 1, verse 18 hanggang 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ipinapakita nito na mataas yung halaga o kaya walang katumbas ang halaga ng iglesia dahil ito po ay tinubos ng dugo mismo ni Jesus. Kailangan po nating maunawaan yung halaga na yan
ng iglesia, ng church. At ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, isa pong pribilehiyo para sa atin. At responsibilidad na ingatan natin. Sa katotohanan po ng halaga o ng worth o yung mataas na value ng church, ng iglesia, sa katotohanan ng pagpapahalaga, sa katotohanan ng pagliligtas ni Jesus sa iglesia, maglingkod po tayo ng tapat. Akayin po natin ang bawat isa at panghawakan ang tamang aral ng Diyos bilang bahagi. Bang bawat isa sa atin ay bahagi ng tinubos ng mahalagang dugo ni Jesus. Ayon nga po dito, redeemed with precious blood of Christ. Ang ibig sabihin po, ang iglesia ay ililigtas ng Panginoong Jesus. Sa sulat naman ni Pablo sa mga Ephesians chapter 5, chapter 5, verse 23, ganito ang sinasabi. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Talatang ito nagtuturo sa atin na si Jesus ang ulo ng iglesia. Papaalala sa atin na ang head of the church ay si Jesus. Ang iglesia, ang katawan. At ang tagapagligtas ng katawan, walang iba, kundi si Jesus. Ang pagiging tagapagligtas ng katawan, nagpapakita po na si Jesus yung nagbigay ng kanyang buhay. Ang Panginoong Jesus ang nag-alay ng buhay para tubusin, para iligtas ang iglesia, para iligtas ang mga mananampalataya mula sa kasalanan, mula sa parusa ng kasalanan. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay mahalaga. At bilang ulo at tagapagligtas ng iglesia si Jesus, nagbibigay diin sa atin na ang kaligtasan posible lamang sa pamamagitan ni Jesus. Bilang ulo at bilang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia, ang kaligtasan posible po lamang sa pamamagitan ni Jesus. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ang katawan ang iglesia. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan na kanyang tinubos, na kanyang pinapabanal at kanyang pinangangalagaan. Ang tunay na iglesia, ito yung mga tunay na sumasampalataya, ito yung mga taong nakikinig ng salita at sumusunod sa Panginoon. Ito yung iglesia na ililigtas ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ito po ang pangunahing paniniwala na ating tinalakay. Tayo ay nananampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng kanyang iglesia na siyang katawan niya. At ang iglesyang ito ay ang tunay na iglesia na kanyang ililigtas. So, ano yung iglesia? Kalipunan ng mga mananampalataya o Kristiyano na itinayo ni Kristo, na merong regular na pagtitipon sa pangalan ng Panginoon at pinangangalagaan ang katawan sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita o ebanghelyo. Tayo po bilang mga mananampalataya, bahagi ng katawan ni Kristo at nararapat na magpasakop sa Panginoong Hesus bilang ang Panginoon, ang ulo. At tayo bilang mga katawan o bilang iglesia, tayo ay nakikinig, tayo ay sumusunod sa aral ni Kristo. Sa kabuuan ng ating tenets of faith na ito, nagbibigay din sa espesyal na relasyon ni Jesus sa kanyang iglesia. Kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, meron tayong kaugnayan sa kanya. Ang Panginoon ang ulo, tayo ang katawan. Naniniwala tayo na si Kristo mismo ang nagtayo nito, kaya ito ay mahalaga. At ito ay may matibay na pundasyon at nakasalalay sa kalooban ng Panginoon. Naniniwala din tayo na ang iglesia ay inilarawan bilang katawan, bilang pagpapakita ng malalim na ugnayan at may pagkakaisa ng bawat mananampalataya sa ilalim po ng pangunguna o sa ilalim ng pamumuno ni Kristo.
And naniniwala din tayo na ang iglesia na kanyang katawan ay siyang ililigtas ni Jesus. Yung iglesia ay ang mga tao o komunidad ng mga mananampalataya na tumanggap ng biyaya, nakikinig ng aral, tumutupad ng utos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. So mga kapatid, ang iglesia ay isang espiritual na katawan na binubuo ng mga mananampalataya ni Kristo. Ang iniiwanan pong tanong para sa ating lahat: paano natin ipapakita ang ating pagiging bahagi ng katawan ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Paano natin ipapakita yung pagiging iglesia na ang ulo ay ang Panginoong Hesus? Suriin po natin yung ating mga sarili at patuloy tayong sa kalooban ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, patuloy tayong magsumikap na maihanay pa sa salita ng Diyos yung nilalaman ng ating isip at puso at mga pagkilos sa araw-araw. Nawa po yung ating pagkaunawa at paniniwala ay magbunga ng tapat na pagkilos na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang iglesyang itinayo at kanyang ililigtas. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Patuloy po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nawa nakatulong ito na mapatatag at mapaunlad ang ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid.